walking with it. Hi everyone! Good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe today. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, medyo masama ang pakiramdam natin ngayon dahil siguro sa weather, dahil ang init ng panahon tapos biglang uulan. Alam mo yon, so ngayon may sipon ako, kaya ganyan yung boses ko, parang ngongo, di ba? So alam nyo naman ako, nakakaloka, sipunin, nakakawindang. So yung allergy ko kasi umaatake talaga siya. Pag ganyan yung mga ano yung panahon, sobrang init, tapos biglang uulan, ay nako, good luck talaga. Yung body ko hindi niya ma-absorb or hindi siya makapag-adjust sa weather. Ganon. At eto nga, syempre yesterday, nagpunta ako doon sa every Friday na school na pinapasukan ko. Dati kasi doon ako sa kabilang school. So Monday to Thursday, doon ako kala PE teacher. Tapos may Friday. So kinancel nila nung nakaraang taon yung Friday namin. Pero binabayaran naman nila ako. Kaya lang kasi yung agent, hindi kasi nila binabayaran. Kaya medyo nairita yung agent ko. So nilipat ako dito sa kabilang school. Syempre, negosyo niya yun eh. At okay naman yung school na pinapasukan ko ngayon. 45 minutes dito sa bahay ko, yung layo. Tapos ang nakakaloka, syempre, daming gwapo doon. Charot. So kahapon nagpunta ako, meron ako naispatan na gwapong teacher. So nilapitan ko. Tapos nakipag-shake hands ako. Grabe, ang lambot ng kamay. Bukod doon sa malambot yung kamay niya, ang init ng kamay, nung palad niya, ang init. Yung init ng katawan niya, ramdam ko. So, yun. So, syempre, nag-init din ako. Charot. Ano naman feeling niyo sa akin? Malandi. Pero, nung uwian na, hinatid niya ako doon sa bus stop. Tapos, yun, kwento-kwento ako sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, saan daw ba ako umuwi? Tapos, sabi ko, bakit hatid mo ko? Tapos, sabi niya, hindi. Sabi yung gano'n. So, ako naman, sabi ko naman, okay. Tapos sabi ko, minsan inom tayo. Sabi niya, oo. Ay, ganon. Inuman agad. Siyempre gusto ko siya maging kaibigan. Gusto kong maging close sa kanya ng bonggang-bongga. Ganon. Kaya, kailangan marami tayong friendship. Ako naman ay friendly naman na tao. So, hindi naman ako malandi. Friendly lang ako. Ganon. Kasi iba yung malandi. Yung malandi, nakikipagharutan ka na may jowa ka. Ako naman ay nakikipagkaibigan lang. Ganon. Yung gusto ko yun, may inom-inuman, party-party, ganon. Para hindi malungkot yung buhay. Kasi yung buhay ko kasi umiikot lang kay Nu. So, syempre mahirap naman. Kailangan meron ka ding ibang tao na nakikita. Baka magkapalit na kabinaw mukha. Diba? So, eto na. Syempre, ang chika natin today, it's about doon sa mga pinanglalaban ng Taguig sa Miss Universe Philippines. Bakit ba sa kabila na may mga sinabi to sa international pageant, hindi pa rin nila nakukuhang ibigay ang corona sa Taguig? Ano nga ba ang meron at bakit? Kasi naman, yung mga ipinapakita kasi ng mga kandidata ng Taguig ay talaga namang sobrang sosyal. Charot. So, yon. So, katulad na lang halimbawa, Katrina Di Maranan, di ba? I love Chicharon. Si Katrina Di Maranan, first runner-up sa Supranational at naging first runner-up dito sa Miss Universe Philippines noong 2021. Kung iisipin mo, si Katrina Di Maranan ay talaga namang masasabi natin na di kalibreng kandidata. At kahit ako, sabi ko nga, sana siya na lang ang ipinanalong Miss Universe Philippines kasi ang galing-galing naman niya talaga pagdating sa com skills. At saka hindi lang yun, yung beauty na ino-offer niya, in fairness naman kay Katrina Di Maranan. Kaya lang, siguro dahil may hinahanap nga ang organization na kakaiba, kaya hindi nila ibinigay kay Katrina Di Maranan. Pero kung iisipin mo, sayang si Katrina Di Maranan, ha? Sana ilaban pa nila uli ito one more time, ganon. Lalo na naka-first runner-up to sa Miss Supranational. Parang ang napansin ko, ayaw yata ng organization ng Miss Universe Philippines na naging title ka na or naging runners-up ka or taga-Binibini Pilipinas ka. Parang ganon no? Kung papansinin mo. Kasi si Katrina Di Maranan galing to sa Binibining Pilipinas at naging title doon ng Binibining Pilipinas Tourism. Tapos ang ibinigay ng
ng Miss Universe Philippines sa kanya, tourism din. So, naloka siguro si Katrina Di Maranan. And then, eto nga, si Katrina Ligado. Si Katrina Ligado naging first runner-up naman sa Reina Hispano-Americana kung saan lumaban naman to sa Miss World Philippines, di ba? At naging Reina Hispano-Americana Pilipinas. Ayun din, naging fourth runner-up naman siya dito sa Miss Universe Philippines from Taguig. So, syempre, maraming naloka kasi parang, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan lang yung ibinigay na posisyon? Pero kasi, ang naging problema naman dito kay Katrina Ligado, yung comm skills niya hindi ganun kapalo. Pero yung performance niya, ay talaga naman wala akong masabi. Talagang pwede mo na to ilaban talaga sa Miss Universe. Yung ganda ng katawan, yung hugis ng ng katawan niya. Oh my God, talagang panalo. Plus yung styling niya, talagang kumabog, di ba? So yun, kaya lang ewan ko, hindi talaga sinuwerte. Pero sayang dito kung iisipin mo. Kasi kung tutuusin, pwede din tong makarating talaga sa Miss Universe at pwede pumalo doon, performance level eh. Kaya lang ayun nga, mahina nga lang yung comm skills talaga ni ate. Kaya ayun doon siya nadali. Parang feeling ko, hindi siya pinagbigyan na maibigay sa kanya yung corona kasi nga gawa ng comm skills. Pero siguro kung madidevelop niya pa yung sarili niya, kung magiging kumpiyansa siya sa sarili niya, I think kaya niya. Pwede naman magsalita ng Tagalog, di ba? Bakit ba ang mga kandidata natin na inilalaban sa Miss Universe ayaw magsalita ng Tagalog? Eh samantalang ang mga taga-Latin country ay nagsasalita sila ng Spanish, di ba? Ng Espanyol. O bakit tayo parang hindi pwede? Kaya medyo nakakaloka kung iisipin mo. But umaasa pa rin ako na sana magbalik to one more time, no? Kasi magaling din talaga to si Katrina Ligado eh. Gusto ko din siya, promise. And then, eto nga, si Christy Magcari. Nako, favorite ko to noon, nung lumalaban to sa Binibining Pilipinas. Naging Binibining Pilipinas Intercontinental at naging first runner-up sa Miss Intercontinental. So, yung pagpasok niya dito sa Miss Universe Philippines, siyempre, hinahanapan siya ng styling, hinahanapan ng ganap. Pero sa totoo lang, napaka-perfect nito para sana sa Mexico kasi yung body beauty talaga ni Katrina, ni Christy, grabe, sobra. Ang pangkad pa, it's a 5'11 yata o 5'10. Winner na winner yung height, tapos yung beauty na meron siya talagang masasabi mo na, ay nako, pwede na to. Ang maganda dito kay Christy Magcari, ang galing din ng comm skills niya. Kaya kung papansinin mo, yung tao, talagang gusto talaga siya yung ilaban, yung coronation night na nga ng Miss Universe Philippines, talagang, ay nako, marami nagsasabi, nako mukhang si Christy Magcari to, kasi ang ganda talaga ng katawan, tapos ang height, panalo, plus yung styling niya, Diyos ko, ang lakas makalatina, plus nandoon sa pack na talagang bongga talaga yung ipinakita niya, talagang galawan dito sa competition. Nung huling part talagang my God, umariba talaga ng bonggang-bongga ang Christy Magcari. Nung prelim pa lang daw, Atisa Manalo at saka Christy Magcari nga daw yung naglalaban. Tapos yung coronation night, kitang-kita din natin na parang it's between Atisa Manalo o Christy Magcari talaga yung nagko-compete. Pero ewan ko, biglang binago ng Miss Universe Philippines organization, biglang naging Chelsea Manalo, di ba? Nawindang yun lahat. Ewan ko, siguro gusto nilang basagin ang prediction ng lahat. Alam mo yon, na parang ayaw nilang mag-predict ng mga tao kung sino yung dapat manalo dito sa Miss Universe Philippines. Kaya binigay doon kay Chelsea Manalo. Charot. Hindi, in fairness naman kay Chelsea Manalo, nag-perform naman talaga ng bonggang-bongga. Kaya kahit nakikita natin na Atisa ang naglalaro sa competition at saka si Christy Magcari, napunta ang corona kay Chelsea Manalo kasi siyempre perform talaga at nakita naman natin yun. Wala namang question doon. So, naloka lang ako kasi ginawa nilang fourth runner-up si Christy Magcari. Ang alam ko ay aabot to hanggang sa dulo ng competition. Diyos ko, ang dami na nawindang kasi yung tinawag nilang fourth runner-up itong si Christy Magcari dito sa Miss Universe Philippines, ang daming naloka kasi akala nila ang
ko-corona na ay si Atisa Manalo. Eh biglang tinawag second runner-up, eh di lalong nawindang yung lahat. Kaya sabing ganon, oh my God, sayang. Anyway, so siguro hindi siguro talaga naka-destiny pa sa mga pambato ng Taguig yung corona ng Miss Universe Philippines. Pero naniniwala ako one day dahil sa mga di kalibre talaga ang ipinapadala talaga ng Taguig at talagang maituturin mo din talaga na ang Taguig talaga ang kanilang mga inilalaban sa Miss Universe Philippines ay di kalibre. Kaya tignan natin sa susunod na taon kung kaya ba nilang maibigay ang corona sa Taguig kapag lumaban ang pambato ng Taguig ay panalo pa din, di ba? So panalo kasi yung mga eksena kasi talaga ng mga kandidata ng Taguig at masasabi natin at matuturin natin dapat na ibigay na to kay Katrina Dimaranan o kaya kay Katrina Ligado o kaya kay Christy Magcary. But sabi nga ganun, try lang uli, better luck next time. Di ba? So yon. So kayo ba guys, kung ako tatanong, kung kayo ang tatanungin ko, tingin ba ninyo, dapat ba na may nanalo na talagang Miss Taguig dito sa Miss Universe Philippines o kulang pa talaga ang ipinapakita ng mga kandidata nila na lumalahok dito? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.